magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw mga katsaran, pag-uusapan natin ang iba't ibang isyong pang-diskriminasyon. So, sa videong ito, hindi lang po ako ang makikita at maririnig ninyo na magsasalita dahil may isa po akong kaibigan na pumayag at pinaunlakan niya po ang aking kahilingan, paanyaya na kung po pwede i-video niya yung kanyang sarili habang sinasagutan niya ang aking mga katanungan. So, hindi lang po yun, nagtanong-tanong din ako sa iba kong mga kakilala, especially yung mga malapit sa amin. So, basically, yung mga pinsan kong lalaki, tinanong ko ng kanilang mga karanasan sa larangan ng diskriminasyon. So, may napili ako na karanasan ng aking lalaking pinsan at yun yung ibabahagi ko sa inyo ngayon. Sa kasamaang palad, hindi po siya pumayag na magpakuha ng actual na video habang sinasagutan niya ang aking mga katanungan. So, ang ginawa ko na lamang is, tinake down ko yung mga naging kasagutan niya sa aking mga katanungan nang sa ganun may maibahagi ako sa inyo na meron akong pagbabasihan. Kasi alam ko na pag wala akong pagbabasihan, hindi naman kayo maniniwala sa akin. So, tinake down ko siya mga katsaran para mas mapaintindi ko sa inyo at mas maibahagi ko sa inyo ng maliwanag. So, kinuwento niya sa akin yung naranasan niya sa magulang ng kanyang nobya. So, parang dun daw siya nakaranas ng worst experience sa tinatawag na diskriminasyon. So, nilalait siya ng magulang ng nobya niya. So, bale, parang hindi siya gusto ng magulang ng nobya niya para dun sa babae. Na nilalait siya na kesyo mahirap lang sila, ganon ganyan. Hindi niya kayang buhayin yung nobya niyang yun kapag nagkapamilya na sila. Kasi mahirap lang siya at hindi pa nakakapagtapos sa pag-aaral. Mga katsaran, siya po ay kasalukuyang 4th year student, then criminology po yung course niya. So, siguro para sa akin hindi naman po pwede na maliitin mo yung tao dahil lang sa estado ng buhay. Hindi po ba? Tapos sinabi na rin sa akin na minsan daw maayos naman yung pagtrato sa kanya ng magulang ng nobya niya. Lalo na kapag siya mismo kausap mismo niya yung magulang. Okay naman daw sila. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pala ganun kaayos mga katsaran dahil parang ayaw nung magulang ng babae na yung pinsan kong lalaki ang makakatuluyan niya. So, bali pinag-usapan doon nila ng nobya niya kung ano ang mga nararapat nilang gawin. So, tinanong niya yung nobya niya kung kailangan ba nila na mag-break o mag-cool off muna. Sinasabi naman ng nobya niya na hindi sila magbe-break o magko-cool off. Sa halip kakausapin ng nobya niya yung mga magulang niya upang ipaunawa sa kanila na ganun. Ipaunawa sa kanila na nagmamahalan sila at kailangan nilang tanggapin yun. So ngayon mga katsaran, yun lamang yung mga mga impormasyon habang kinakausap ko siya. Kasi hindi naman detalyado yung pagkakasabi niya kasi nga nahihiya siya. Nahihiya siyang ibahagi yun sa iba. Kaya lang pinagbigyan niya ako kasi nga malapit yung loob niya sa akin. So bale, parang close kami kumbaga. So ngayon mga katsaran, dumako naman tayo sa issue ng mga kababaihan, karaniwang issue ng mga kababaihan. Hindi na tayo lalayo pa mga katsaran, ibabahagi ko na lamang sa inyo ang aking mga karanasan sa larangan ng diskriminasyon bilang ako ay isang babae. So, naaalala ko noong mga bata pa lamang ako, yung nasa talagang parang wala ka pang muwang sa mundo, yung parang hindi mo pa alam kung saan ka, sa ano bang patutunguhan mo, yung ganon. Tapos kasi mga katsaran, noon yung bahay namin nasa talaga malayo kami sa kalsada. So nasa bundok kami
Then, naglalakad lang ako niyan. Then, pagdating ko dito sa daanan na papunta na sa paaralan, marami kaming mga kapamilya na nagsasabi na, naku, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral kasi mahirap lang kayo. Mga ganun, ganyan. Hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral, mag-aasawa ka lang. Ganun. Bakit pa daw ako magpapakahirap na maglalakad pa balik-balik sa paaralan papunta sa bahay na wala naman daw akong mararating sa buhay. Ang sakit nun, mga katsaran. Kasi isipin mo yung mga kapamilya mo na dapat sila yung sumusuporta sa'yo. Sila pa talaga yung, sila pa talaga yung talagang dumadown. Yung mga panahon na yun, parang naisip ko na kahit sino pala, kahit kaano-ano mo pa, kahit pinakamalapit na kapamilya, talagang hindi mo maiiwasang hindi makaranas ng diskriminasyon mula sa kanila. So, simula no na pag-isip-isip ko na dapat na magsikap ako, na dapat na lahat ng mga desisyon ko, pinag-iisipan ko, na dapat hindi ako magpakita sa kanila ng kahinaan, na dapat magpursigi ako para patunayan sa kanila na hindi lang ako yung bata na kinukutya nila noon. Ako yung babae na kayang gawin ang lahat para mapaunlad ang sarili nang sa ganun ay makatulong sa aking pamilya. Kasi noon, mga katsaran, ang daming nagsasabi na ang pangit daw ng ugali ko, na kesyo makasarili ako, ganun ganyan. Kasi noon talagang inaamin ko naman noon na para bang may sariling mundo ako. Yung ayokong malapitan ako ng iba. Parang gusto ko hanggang dito lang yung mga pag-uugaling ipapakita ko sa mga tao. Kasi gusto ko na kung ano yung tingin nila sa akin na yun ako. Yun lang dapat yung tumatak sa isip nila. Ayokong magpakita ng kahit na anong naiibang katangian sa kanila. Kasi alam ko, sasabihin na naman nila na, naku, kaplastikan lang yan. Naku, inuuto lang tayo niyan, mga ganun ganyan. Hindi kasi dapat ganun eh. Lahat tayo dapat maging pantay-pantay sa lipunan. Lahat tayo nilalang ng Diyos. Lahat tayo may karapatan sa kalayaan, lahat tayo may karapatan malaya tayong ibahagi sa iba yung kung ano man tayo. Hindi natin kailangang gawin kung ano ang gusto ng iba para sa akin. Yun lamang ang aking opinion, mga katsaran. So, sana may natutunan kayo kahit mumunting aral man lamang sa aking mga naging karanasan. Tapos, meron akong ang susunod na video, mga katsaran, is yung karanasan ng aking kaibigan. Nabibilang po siya sa LGBTQ community. Kasi ayoko naman po na para lang sa mga kababaihan at sa mga kalalakihan. Gusto ko rin ibahagi sa inyo kung ano ba yung mga naging karanasan or kung ano ba yung mga hinanakit ng mga nasa LGBTQ community. Para lubos ninyong maunawaan, panoorin niyo po ito. Magandang araw, ako si Ramil Storcambid at nandito ako ngayon upang magbahagi ng ilan sa mga diskriminasyon na aking nararanasan bilang member ng LGBT community. Siguro isa sa mga pinaka-common na nararanasan ng bawat isa o bawat member ng LGBT community na kagaya ko ay ang bullying. Musmus pa lamang ako, bata pa lamang ako, nung nagsimula akong mag-aral, na halata na ng ibang tao na iba ako kumilos kung ikukumpara sa normal, sinasabi lang normal na kilos ng isang lalaki. Malamya ako at may mga pagkakataong ang aking kilos ay mas naaayon sa kilos ng babae na sinasabi nila. Dahil doon, naging tampulan ako ng tukso. Maraming batang nagsasabing bakla ako, salat ako sa lipunan, at hindi ako dapat nakikipagkaibigan sa
kapwa ko lalaki dahil daw baka mahawaan sila dahil yung turing nilang sakitang pagiging bakla. Siguro isa pa din sa mga diskriminasyon na kinakaharap ko hanggang sa ngayon ay masabihang immoral, makasalanan, at ang sexualidad ko daw ay isang ang pagkatao daw ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Maraming taong sinasabi sa akin na dapat magbago ako. Dapat daw hindi ako ganito. Dapat daw piliin kong maging lalaki. Kasi sa huli, kapag daw dumating sa araw ng paghuhukom, hindi ako sa langit mapupunta ako sa impyerno dahil nga daw makasalanan ako. At hindi ako naniniwala sa sinasabi nila. Dahil naniniwala akong basta't mabuti ang tao at wala kang inaapakang tao, mahal ka ng Diyos at welcome ka sa kaharian niya. Siguro ang isa sa mga diskriminasyon na kinakaharap ko hanggang sa ngayon ay ang hindi pantay na pagtrato sa maraming aspeto, kagaya na lamang sa kasal at sa mga trabaho. Sa paaralan, malimit akong paggawain ng mga mabibigat na trabaho dahil daw baka hindi ko kaya dahil nga daw malami ako kumilos. At isa yon sa mga naging balakid kung sa pagpad ko ng ilan sa mga ambisyon kong gawin dahil maraming tang pumipigil sa akin dahil sabi lang baka hindi ko kaya dahil nga malami ako. At siguro yung pinaka hindi pantay na masasabi kong parang ipinagkakait sa amin na yung kasal. Maraming taong nagsasabi na kapag daw ikinasal kami ng mga member ng LGBT community, sinisira namin ang kabanalan ng kasal. At hindi lamang iyon ang pinaglalaban namin. Gusto namin ng civil rights. Gusto namin na kapag namating yung puntong may mangyari o hindi inaasahan sa mga kapareha namin or sa mga papakasahan namin, gusto namin na mayroon kaming karapatan para ipaglaban. And sana umaasa ako na sa darating na henerasyon at sa darating na mga araw ay mas maging mapagtanggap ang lipunang ito sa LGBT community dahil naniniwala kung walang tao o walang sino man ang nararapat na makaranas ng ganitong sitwasyon. Maraming salamat. Actually, mga katsaran, napakaraming mga diskriminasyon pa talaga yung mga naranasan ko. Pero kasi kung iisa-isahin kong sabihin sa inyo, hahaba tayo. So, pinaiksi ko na lang. Kasi palagay ko, yun na yung worst experience ko sa larangan ng diskriminasyon. Nasa murang edad pa lamang naman ako, so parang wala pa ako sa gitna ng mga problema. Parang nagsisimula pa lamang ako. At sa paglipas ng taon, alam ko na mas maraming diskriminasyon pa yung kahaharapin ko. So, ngayon, ibabahagi ko naman sa inyo yung mga nalaman ko, yung mga nabasa ko kasi nag-research ako sa Google sa kung ano-anong mga diskriminasyon yung mga nararanasan ng mga kababaihan at mga kalalakihan. Ayon doon, kadalasan daw mas maraming diskriminasyon yung mga kababaihan. Lalo na pagdating sa larangan ng iba't ibang uri ng trabaho. Yun yung andun sa sa Google. Sinabi doon na mas yung mga babae, mas mahirap makapaghanap ng mga trabaho yung mga babae. Kasi kadalasan daw, yung mga babae is pangloob lamang. Kumbaga, pagdating sa pagtatrabaho, dapat yung mga babae nasa opisina lang, nasa the aircon, yung mga ganun. Yung mga ganun ang dapat daw yung mga gawain ng mga babae. In short, sabi ng iba, yung mga babae is hindi kayang gumawa ng mga babibigat na gawain. Yung mga gawain na kayang gawin ng mga kalalakihan is hindi daw kayang gawin ng mga kababaihan. So, sa panig naman ng mga kalalakihan,
yung mga diskriminasyon na nararanasan ng mga kalalakihan doon is yung kapag ikaw, isa kang lalaki, tapos wala kang pinag-aralan, yung tatambay-tambay ka lang, wala ka raw mararating sa buhay, yung hindi hindi ka aasenso, hindi ka magkakaroon ng kaginhawaan sa buhay. Yun yung mga diskriminasyon dun sa lalaki. So, para mas maunawaan ninyo mga katsaran, siguro ilalagay ko na lang dito sa video or isi-screenshot ko yung mga article doon para mas mabasa ninyo at mas maunawaan ninyo ng mabuti. O di kaya i-rewritten type ko siya, yung parang itatype ko siya, then i-add ko siya dito sa video ko para mas maunawaan ninyo. So, I hope mga katsaran na may natutunan kayo sa vlog kong ito. Sana naman ay nakapaghatid ako sa inyo ng mumunting kaalaman sapagkat hindi talaga maliit na bagay ang diskriminasyon. Maraming mga tao ang naaapektuhan ng bagay na ito. Ito ay nakapagdudulot ng depresyon, anxiety, yung iba nga dahil lang sa diskriminasyon, dahil lang sa nakararanas sila ng panlalait mula sa ibang tao na nagagawi sa isip nila yung magpakamatay, yung kitli ng kanilang buhay para mawala na lang yung problema nila. Yung kasi yung iniisip ng iba eh. Yun yung kapag dumating sila sa point na ang dami-daming problema na feeling nila hindi na nila kaya, yun yung nagiging solusyon nila doon, yun yung nagiging sagot nila doon, yung pagpapakamatay. Huwag mga katsaran, hindi dapat ganun. Kasi dapat kapag may problema, pinag-iisipan. Hindi ka dapat na padalos-dalos sa pagdesisyon, padalos-dalos ka sa paggawa ng mga aksyon. Hindi dapat ganun mga katsaran. Lahat ng bagay dapat pinag-iisipan kung gusto mo na mapaganda ang iyong kinabukasan. So, yun lamang mga katsaran. See you in our next vlog! 君の虜になってしまう